ako talaga nung gagawin namin itong pelikula na to, wala talaga akong idea kung ano yung mananambal. Kasi basta an old saying, diba, na ayun nga, until makapunta kami sa Siquijor, na balitaan namin, na balitaan ko yung mga news na ayun nga daw, yung mga mananambal is healer, pero of course may mga side comment din na kwento din na may mga nalit sila ng mulag, gano'n, ng ibang kwento. So medyo somehow nakakatakot, pero that was before. Pero ngayon daw, pinopromote nila is truly the healer, na mananambal dun sa Siquijor. Marty, ayun, so ako yung mananambal naman. Nung nalaman ko yung mananambal sa tito ko. So, tinanong ko kasi nung nalaman ko kung ano ba talaga yung mananambal. Ang sabi nila, maggagamot yun. Tapos sinerch ko rin siya sa ano yung mananambal. So, faith eater nga talaga siya. And ako naman, personally, naniniwala kasi talaga ako sa mga maggagamot. Meron talaga silang alam pagdating sa mga paggagamot gamit yung mga natural na halaman, kung ano yung available sa paligid or natural resources natin. So, dati ang mga kwento sa mga gagamot ay albularyo o tawagin, mababait sila. Pero base din sa mga na-research ko, yung mananambal, meron din mga mananambal talaga na nag-i-exist na kaya rin nilang gumawa ng paggagamot sa masama or pangkukulang. And hindi naman sila lahat ganun. So, depende sa situation, depende sa pangyayari, kaya nangyayari yung mga ganung bagay. Base sa kwento na na-research ko. And ngayon naman, sabi ni Jerry, totoo naman po na ang mga mananambal ay nakafocus sila sa paggagamot lang naman talaga. And syempre sa probinsya, sa abot lang ng kaya nila, kung saan nila kayang makapagpagamot, doon lang naman sila talaga nagpapagamot. So, para sa akin, nare-respeto at dapat pa rin talagang igalang yung mga mananambal. Kasi mahirap din naman yung ginagawa nila. And nakakapagligtas din naman sila ng mga taong nilalagay sa alanganin. And share ko lang din, nung unang punta namin sa Siquijor, binigyan kami ng bracelet na merong oil, dasal na protection para kung sakali mang merong pangontra, merong may gustong gawin sa amin hindi maganda, merong protection na kapag gumulo daw yung langis na nasa loob ng tube, ibig sabihin nun, may sumusubok na saktan or gawing masama sa amin. Ayun. So, share ko lang na meron kaming kasamang totoong mananambal nung nasa Siquijor kami para din sa kaligtasan ng lahat. So lahat kami naka-bracelet, lahat production, artista, at pinagbabawal na tanggalin namin siya habang hindi kami nag-e-excel na. So yun, share ko lang. Ako naman, familiar naman ako sa mga ganong klase dito sa mundo kasi laki akong probinsya sa Cavite. Sikat yung mga agimat, etc. Mga balang mo ito, aswang. Sa Bicol, ganoon din. Laki akong Bicol, kaya pamilyar ako sa mga ganong pangyayari. At totoo naman na may natural healing tayo lahat ng tao. Hindi lang natin alam kung paano gawin yun o paano i-practice. Silang mga mananambal kasi sila yung mga naiwan, napag-iwanan ng mga lumang aral, teaching, kung paano manggamot. So, totoo naman sila at may experience din ako sa mangkukulang dahil sa panahon natin ngayon, may ilan-ilan pa rin naman na naandyan pa rin sila. Hindi naman sila nawawala, nagtatago lang sila. Pero dahil syempre pinatay na ng modern medicine yun. Kaya parang sa pandinig natin parang kwento na lang sila eh. Pero alam kong meron talagang meron, nag-i-exist sila. Ako una, takot na takot ako kasi gaya ni Jerry, wala rin akong kaalaman about the history, kung ano sila. Hindi pa ako nakakita or nakaka-encounter ng isang mananambal. Pero nung nakapunta kami sa Siquijor, mas naliwanagan ako na hindi pala lahat ng katulad nila is yung nakikita at naririnig lang natin. Sabi nga ni Kelvin, may nakasama kami mananambal talaga na nag-protect sa amin. Diba? So,
And share ko lang, first time rin makapunta sa City Hall at masasabi ko, napakaganda ng City Hall. Kaya sa lahat ng mga natatakot pumunta, nagdadalawang isip, hindi totoo. Napakaganda ng City Hall. Actually, to connect lang din po sa sinabi ni EA po, no? Sa totoo lang, nung mga una po namin narinig, I mean, lalo na po sa generation ngayon, hindi naman po ganun ka-widely educated about sa mga ganito na meron tayo dito sa bansa natin. Eh. Ang pagiging isang mananambal based on research ay marami pong misconception because hindi po lahat ng tao ay naiintindihan whether is it something good, is it something bad, is it a good power or a bad power? Ano po yun? So, marami pong misconception at marami pong hindi nakakaintindi, which leads to maraming takot. At tama po, when we got to City Hall, kahit ako I didn't know what to expect kasi marami nagsasabi na ako mag-ingat ka, kahit ano mangyari, huwag kang masyadong ganito, huwag kang ganyan, huwag kang magtiwala sa mga tao. But when you go there, you really cannot judge something by what people say. You really cannot judge something or someone by what you hear from other people. Kasi po, nawawala eh. We don't want to remove the magic of what something truly is. Napakaganda po ng City Hall. Mabuti po yung mga tao na nasa City Hall. At ang pagiging mananambal ay ang pagkakaintindi ko ay bilang isang faith healer. Healing through faith. And I think that already speaks so much. Although dito po sa pelikula, kaya po mananambal ang tawag ay dahil maaaring meron pong pagkakaintindi na kung alam mo magpagaling, ay kaya mo rin gawin ang kabaligtaran. Thank you, very interesting. Okay, direct last question po. Direct ilang beses niya po nakawork si Ate Live. And I'm sure alam niyo po yung filmography niya. Kung mabibigyan po kayo ng parang wish list na i-revive isang movie niya o vision na kayo ng direct ng movie ni Ate Live, anong movie po ito? From her filmography. Pakahirap na. Isa lang po, tapos man. Sa ngayon, inaayos namin yung sequel ng Bona. So, kung natutuloy at magiging maayos, yun. Bona na gagawin. Pero ang pinaka-paborito ko, ginawa niya at Igay, dalawa, Bona at saka Bakit Buhaw ang Labi. Mas gusto ko yung mga simple niya. Manifest natin yan dahil Bona Part 2. Thank you. Thank you very much for your questions. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Our next question will be coming from Richard Pagli.